Ako po kahapon ay hindi ko po alam kung natawa lang ako para humagalpak yata ako ng konti sa tawa. Because there's this one guy na nagsasabi, hindi darating si Jesus sa September 23. Kayo! Kanya, doon sa iba raw na nagde-date setting. Nagde-date setting kayo. Mahilig kayong gumawa ng mga takdang panahon na ganito ganyan. Sineset nyo yung date ng pagdating ng Panginoon. Para mas safe, dapat walang date setting. Kaya sasabihin ko, hindi darating si Jesus sa September 23. Natawa ako Alam niyo kung bakit? Kasi siya mismo nagde-date setting din. Tingnan ninyo, hindi raw darating si Jesus September 23. Hindi ba? So what I mean is this. The rapture is a mystery. Okay? The rapture is a mystery. Na ito po ay tinatawag na the day of Christ. The day of Christ. Huwag ninyong ipagko-confuse sa day of the Lord. Sapagkat yung day of the Lord, it involves judgment. Therefore, kung anong gusto ko sabihin doon sa day of the Lord, ang day of the Lord, tribulation. But the day of Christ, wow, that's imminent. That's a mystery. That is called the rapture. And in, tawag dito, Griego or Greek, harpazo. Hindi mo pwedeng sabihin na hindi darating si Jesus September 23 because you are also making or setting dates. Pinaka-safe sabihin mo, Jesus is coming, okay, to get His church. And my only attitude is to wait for Him every day. Yan po ang position ko. Marami akong ginawang vlogs dito, pero ang position ko, I'm waiting for Him every day. Hindi mo pwedeng darating siya, hindi mo pwedeng sabihin na sa 23, paano pag dumating siya ng 21? Di napahiya ko. Di ba? Kaya ang pinakamaganda, since it is a mystery, okay, please go with me sa isang verse. It's in 1 Corinthians chapter 15. Okay? Babasahin ko lang po ay verse 51 hanggang 52. Again, 1 Corinthians chapter 15, verses 51 hanggang 52. Behold, sino nagsasalita rito? Si Paul. Behold, I tell you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed. In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet. For the trumpet will sound, and the dead will be raised imperishable, and we shall be changed. Pag ikaw ay buhay pa at dumating ang Panginoon, you will be changed. Pero yung mga namatay na kapatid natin sa Panginoon, bubuhayin sila. And together, silang mga binuhay at tayong mga being changed, yung pinalitan ng bagong katawan ay sasalubong sa Panginoong Hesus na meron tayong mga bagong glorified bodies. Hindi po ba? So, ito po ay misteryo na inireveal sa church. Okay? Hindi ba kayo natutuwa na you are being a Gentile and you are a church, sapagkat nanampalataya ka sa Panginoong Hesus. Nitong church age, ang sarap pong maligtas nitong church age, mga kaibigan ko at mga kapatid ko. Dahil nakatitiyak tayo, dumating man si Christ, nakahanda na tayo. Hindi yung sasabihin mo, maghahanda ka pa. Nakahanda ka na ever since you got saved, na born again ka. Automatic noon. Kasi kukunin ka ni Christ not in accordance dun sa ginawa mo, but in accordance sa ginawa niya sa cross. It's so simple. It's so dearly simple, my dear brothers and sisters. It's not hard, okay, to understand that. But still, those people who propagate na involve ang works, involve ang ganyan, nakakalungkot po, pero hindi nila nauunawaan ang kanilang sinasabi. At itong mga taong ito ang naglilid ng confusion na yung mga verses tungkol sa rapture, ina-apply nila sa tribulation. At yung mga verses naman ng tribulation, ina-apply nila sa rapture. Kaya nagkakaroon ng mixture, nagkakaroon ng kaguluhan. Like Matthew 24, lahat ng yun ay verse, talatayan, kabanatayan para sa tribulation. Ina-apply nila sa rapture. So nagkakaroon po ng gulo. Ang rapture po ay misteryo. Kaya natin to hindi alam dahil ito ay misteryo. Okay? Amen? Pero, syempre, igagalang ko rin po yung paniniwala ng iba. Ako po, talagang mahal ko ang lahat. Ayokong may nakakabangga. No? Maski ano sinasabi dito, pansinin niyo po, hindi po ako nagko-comment. Tamad ako mag-type. I'm so sorry po. Pero kung maganda naman ang sinasabi, sinasagot ko po. Just like Jesus when He was being
brought to the Pharisees, kung hindi importante yung mga pinagsasabi, hindi siya nagsasalita. Pero nung importante na, like, di ba yung sinabi ni Pilate sa kanya, what is truth? Pero hindi nakinig si Pilate. Pero magsasalita pa sana si Jesus doon. Pero tumalikod na si Pilato at tumarap na sa mga tao. Kaya hindi na nabigyan ng chance si Jesus magsalita sa kanya. Kasi may gustong sabihin si Jesus. Jesus only spoke kung importante. Pero sa panahon po natin ngayon, mga kapatid ko kay Kristo, makinig po kayo mabuti. Kahit ano pa po ang inyong views regarding this, okay? Kay pre-trib ka, post-trib ka, or mid-trib, whatsoever trib na yan, kung nagtiwala ka sa ginawa ni Kristo sa cross, tinanggap mo siya as Lord and Savior, mararapture po kayo. Mararapture po kayo. Kahit member kayo ng anong denominations, at importante lang po talaga rito, naniniwala ka na si Jesus lang ang daan sa langit at naniniwala ka na sapat na yung ginawa niya at hindi ka naniniwala sa iyong sariling gawa para maligtas ka. Yun ang sukatan, yun ang basihan para ikaw ay marapture. Okay? So hindi mo ito ipagko-confuse sa mga iba't ibang mga tipong mga naririnig mo, no? Kasi ang importante, every day you are waiting for the Lord. That's my stand. I'm waiting for Jesus today. After 5 seconds na, mamali mo, ginagawa ko ito. O, pumaitaas na tayo. We don't know, but Jesus alone knows. Kaya ito po ang sasabihin ko po sa inyo, expect Jesus every day. Okay? Iba yung nananabik ka sa Panginoon, hindi lang dahil merong mga hyper na may naririnig kang something na sikat o trending sa internet na pinag-uusapan. Dito po sa internet, makinig po kayo. Kung ano yung majority, sometimes nangingibabaw. Amen? Pero not necessarily, yan yung truth. Makinig po kayo mabuti. Amen? Kaya ang pinaka-safe, expect Jesus at any time. Yun po ang pinakamaganda. And that's my stand regarding this matter. And I am someone na I don't want to debate anyone. If possible, I would like to agree with anyone. But of course, you can't do that, no? But as far as I know, isa lang po ang alam ko. Naligtas ako sa dugo ni Kristo at hindi sa gawa ko. Kaya alam ko, may karapatan naman na rin akong mag-expect sa Panginoong Jesus na kukunin niya ako. Not because sa ginawa ko, kundi sa ginawa niya. Again, pinagmamalaki ko yung gawa ni Kristo, hindi ang gawa ko. Yan talaga ang sukatan. Pag yan na ang pananampalataya mo, you're on the level of that highest mountain na expectations of Jesus coming, well, you will be raptured along with us also. You will never be left behind. Huwag kang matatakot. May vlogs na po ako tungkol sa mga malileft behind at kaawawa po sila. Sapagkat doon, mamimili sila between their comfort na pansamantala lang and between Jesus na forever and ever. Pero may cost po kasi of following Jesus during that time because you really have to be put into something na talagang mayayanig ka talaga, makakalog ka sa pag-iisip. Tatanggap ka ba ng tatak ng halimaw? May comfort ka. Magpapugot ka, mapupunta ka sa langit yan. Pero kung tinanggap mo yung pinakadapat gawin, because during that time, merong isang rule para maligtas ka, ang mapugutan ka ng ulo. Kapag ka yan ay iyo pong, yes, really, ginawa. No? Believe me, nasa Book of Revelation ka, kasama ka doon sa sinasabi. At nakita ko silang mga pinagutan kay Kristo at isa ka na rin doon. Pero mas maganda kung narinig mo itong video na ito, itong vlog na ito, ano man tawag mo rito sa platform na ito, no? At kung narinig mo na ito, magdesisyon ka na ngayon. Maniwala ka na si Jesus lang ang daan sa langit. Yung ginawa niya sa cross ay, sapat na para ikaw maligtas. Ikaw ay pupunta ng langit, papaitaas. Hindi po sa September 23, pero maganda. Kung nag-rapture sa September 23, maganda. Pero kung magra-rapture ng mas maaga pa sa September 23 kaya mamaya na, mas maganda. God bless.